Billionaire's Instant Bride Part 38. Hindi ko mapigilang mapabuga ng hangin. Habang nakatingin kay Logan na focus sa daan habang matagumpay na nakangisi. Halos magtagpo na ang mga kilay ko sa inis dahil hindi ko alam kung seryoso ba siya sa sinabi niya o pinagtitripan niya lang ako. Kapag kinakausap ko naman, palaging it is what it is, ang sagot niya. Stop glaring at me, Christine. Nakatakot kang tumingin. I feel like you're plotting something extremely dangerous against me. Anya bago ako saglit at tinapunan ng tingin. Scary. Dagdag niya pero salungat naman sa ekspresyon niya. He looks like he'd enjoying it. Mapapahama ka talaga kapag hindi ka tumigil sa trip mo. Inis kong sabi bago marahas sa sumandalo sa upuan. Magsabi ka nga kasi ng totoo. Huwag mo nang paglaruan ang isip ko. I already told you. Makikitira ako sa inyo. Paninindigan niya. I have to make sure that you won't tell your parents anything about your deal with Uriel. Dagdag niya. At para masigurado ring babalik ka. Baka bigla ka magtago eh. Umawang ang bibig ko dahil hindi ako makapaniwala sa naging sagot niya. Do you really think na gagawin kong mga sinabi mo? I don't know. Kaya nga ako didikit sa'yo para makasigurado na hindi. Kasual niyang sabi. I'm just doing my job, Christine. I want to make sure na matatapos ang pagpapanggap ninyo ni Uriel nang walang kahit na anong problema. Dahil gaya nga ng sinabi ko, liligawan kita pagkatapos ng lahat. Nasapo ko na lang ang noo ko. Look, hindi ako magsusumbong, okay? At lalong hindi ako magtatago. There's no way na sasabihin ko sa mga magulang ko na nakuha kong perang pinapadala ko sa kanila galing sa panluloko ng kapwa, no? Paliwanag ko sa kanya. Kahit mahirap lang kami, ay may prinsipyo pa rin kami, lalo ng mga magulang ko. Kahit pa magkanda ko ba na sila kakatrabaho para maibigay ang pangangailangan namin, gagawin nila. Again, ginagawa ko lang ang trabaho ko. You can just tell them I'm your colleague. Suwestyon niya bago siya tumingin sa akin at gumisi. Or you can tell them na manligaw mo ko. Kung suntukin kaya kita. Inis kong sambit pero tinawanan lang niya ako. Tigil-tigilan mo ako sa kalokohan mo ha. I'm not joking. I'm fine with any of the choices though. Tugoy niya at kumindat pa. You're extra talkative, aren't you? Akala ko pa naman ikaw ang pinakatahimik sa inyong magkakaibigan. Kasunod ni Noah. Sabi ko sa kanya at naiikot na lang ang mga mata ko sa inis. Well, sa'yo lang naman ako nag-iingay ng ganito. Anya kaya napatingin ako sa kanya. I'm comfortable with you. That's why. Seryoso niyang sabi. Bigla akong nailang lalo na nang makita ko kung paano siya tumitig sa akin. Pero saglit lang yun dahil itinuon niyang muli ang atensyon sa daan. Kung ano-anong sinasabi mo. I mean every single one of them. Mabilis niyang sabi. Hindi ko na lang siya sinagot. Isinandal ko na lang ang ulo ko at ipinikit ang mga mata para makabawi kahit papaano ng tulog. Mas mabuti na rin na matulog ako kaysa makipagtalo sa kanya. May stress lang ako lalo. Lang magising ako ay nasa San Agustin na kami. Saktong-sakto pagmulat ng mga mata ko ay padaan na kami sa arko ng bayan. Agad akong umayos ng upos by unat ng katawan ko. Ihinto mo na lang ako sa terminal. Sabi ko sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa terminal ba ang bahay niyo? Pabalan niyang sagot kaya matilim akong napatingin sa kanya. Kay bilis kumulo ng dugo ko lalo na't kakagising ko lang. Doon mo na nga lang ako ibaba. Magkukommute na lang ako papunta sa amin. Why would you do that when I can just drive you right in front of your doorstep? Anya at gumisi sa akin. As if naman alam mo kung nasa ng bahay namin. Hindi ko sasabihin, I know, putol niya sa sinasabi ko. You probably forgot the nature of my work, Miss Christine. Kumindat pa siya sa akin matapos siyang sabihin yun. I was the one Uriel asked to gather information about your background. You? Hindi ko siya napigilang iduro, pero binaba ko rin agad ang kamay ko para kumalma. Wala nang saysay pa kung magagalit pa ako sa kanya. Things already happened at wala nang magbabago kahit pa magalit ako ngayon. Fine, bastang usapan natin. Ihahatid mo lang ako. Okay,
Tugon niya at mapaglarong umisi sa akin. Hindi ko tuloy mapigilang mag-alangan dahil sa reaksyon niya. Napapaisip ako na baka seryosohin niya talaga ang makitira sa amin. Pero hindi naman siguro. Baka inaasar lang niya ako. At tunay ngang alam niya kung nasaan ang bahay namin. Na hindi niya na tinanong ang mga pasikot-sikot. May mga pagkakataon lang na ibang daan ang dinaanin niya, pero yun pa rin naman ang ruta papunta sa amin. Welcome to Barangay Rizal. Basa niya sa signboard na sumalubong sa amin. We're almost there, am I right? Ewan ko sa'yo. Ngumisi lang siya sa akin bago tuloy-tuloy na pinaandar ang sasakyan. Puro 5, tama? Hindi ko siya sinagot. Ibinaling ko na lang sa labas ang tingin ko. Pagkakita ko pa lang sa pamilyar na paligid ay gumaan na ang pakiramdam ko. Grabe, miss na miss ko na talaga ang lugar namin, lalong-lalo na ang bahay. Kahit na hindi naman ako gaanong matagal na nawala. We're here. Masiglang sabi ni Logan sabay hinto ng sasakyan sa tapat mismo ng bahay namin. Fine, edi siya na talaga. Hindi pa man ako nakakababa ay nakita ko ng pagsilip ng mga kapitbahay namin. Siguro nagtataka sila kung bakit may magarang kotse na pumarada sa harapan ng bahay namin. Hindi rin nakatakas sa paningin ko ang paglabas ng mga kapatid ko at maging si Mama para makiusisa. Hindi na ako nakatiis at lumabas na ako. Mama! Mabilis akong humakbang para salubungin siya. Bakas na bakas pa sa mukha niyang pagkagulat. Nakakunot ang noo niya habang bahagyang nanlalaki ang mga mata. Tintin? Gulat niyang sambit. Ikaw nga! Sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Mabutit nakauwi ka. Anya nang kumalas siya sa yakap. Inaplos niya ang magabilang pisngi ko bago naiiyak ng umiti. Mabuti naman at hindi mo napapabayaan ang sarili mo ron. Kayang-kaya kong sarili ko, Ma. Kaya huwag kang mag-alala. Paninigurado ko sa kanya at matamis siyang nginitian. Namiss ko kayo? Sobra. Naiiyak kong sabi sa bayakap muli sa kanya. Tinawag ko na rin ang mga kapatid ko. Patakbong lumapit sa akin sina Jester. Ang sumunod sa akin, si Pinky at ang bunso naming si Clifford. At nakisali na rin sila sa yakapan. Grabe ate, ibang-iba ng porma mo ah. Isang tingin lang at masasabi ko na agad na taga-syudad ka na. Komento ni Jester habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ate Tintin, sa'yo ba yung kotse? Tanong ng bunso naming si Clifford. Ay oo nga anak, sa'yo na ba yan? Sigunda naman ni Mama. Mabilis akong umiling. Hindi, nagpahatid lang ako kasi sa boyfriend mo? Putol ni Pinky sa sinasabi ko. May boyfriend ka na ate? Ano ba? Hindi po boyfriend. Naputol na naman ang sinasabi ko dahil sa pagsingit ni Logan. Nang tingnan ko siya ay nakababa na siya sa kotse at naglalakad na palapit sa amin habang matamis na nakangiti. Maliligaw pa lang ho. Dagdag niya kaya pinalakihan ko siya ng mata. Pero ang loko ay hindi ako pinansin. Dumiretso siya kay Mama sabay kuha ng kamay nito. Mano po tita? Ako po si Logan Jones Carter. Maliligaw ni Christine. Malakas niyang sabi na tingin ko ay sinadya niya para marinig ng mga kapitbahay. Nanlaki ang mga mata ko bago ko siya nalapitan at mabilis na hinila palayo kina Mama. Agad kong hinampas ang braso niya. Logan? Gigil kong saway sa kanya sa mahinang boses. Pinandilatan ko siya ng mga mata. Halos magitgitan ang mga ngipin ko. Sa gigil. Anong pinagsasabi mo? Bulong ko. Ngumisi lang siya sa akin at kumindat, kaya mas lalo akong nainis. Pero hindi ko malabas-labas ang nararamdaman ko dahil nanunood sila Mama at ang mga kapatid ko. May manliligaw na si Ate Ma. Rinig kong sabi ni Jester. Magkakaapo na kayo? Jester? Hindi ko napigilan ang pagtaas ng boses ko. Pero agad din ako huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Anong magkakaapo? Hindi ko manliligaw si Logan, no? Boyfriend? Singit ni Pinky. Mama, oh, nakangusong sumbong ko dahil sobrang frustrated ko na talaga.
Tama na nga yan. Mas mabuti pang pumasok na muna tayo sa bahay at mukhang pinagpapiyasahan tayo ng mga kapitbahay. Tugon ni Mama bago niya dinala ang mga kapatid ko papasok. Nang nasa tapat na sila ng pinto, ay lumingon siya sa akin. Papasukin mo na rin yung bisita mo, nak, at nang makausap ko ng maayos. Pumasok na raw tayo, sabi ni Logan bago siya kumapit sa braso ko at siya pa mismo ang nagtulak sa akin. Napamura na lang ako sa isipan ko bago ko siya hinayaang itulak ako papasok ng bahay. Logan, pasensya ka na kung medyo magulo ang bahay ha. Hindi kasi ako nakapaglinis dahil hindi naman sinabi ng anak ko na uuwi siya. Sabi ni Mama nang makapasok kami. Pinaupo niya na rin si Logan sa kahoy na upuan. Ayos lang po tita. At isa pa, hindi naman po magulo ang bahay niyo. Mas malinis pa nga ito sa tinutuluyan ko eh. Sagot niya at matamis na humiti sa mama ko. Kuya Logan, ano po nakita niyo kay ate? At nagustuhan niyo po siya. Hirit naman ni Pinky sabay lapag ng electric fan at itinapad sa lalaki. Wala kasing kisame ang bahay namin, kaya direktang bumababa ang init mula sa yero. Gawa lang din sa amaka ng bubong, kaya maging ang mainit na hangin ay nakakapasok din. Grabing tanong naman yan, Pinky. Parang di mo ko ate ah. Angal ko pero bumangis-ngis lang siya sa akin. Nakita ko rin ang pagngisi ni Logan bago siya sumagot. Lahat. Gusto ko lahat ng mayroon siya. Sagot niya bago tumingin sa akin. Halos sumabot sa tenga ang ngiti ni Pinky, sabay lapit sa akin at hampas sa braso ko. Ikaw na te. Saglit, ililigpit ko lang ang buhok mo at baka maapakan namin. Pangaasar niya at umaktong may pinupulot sa sementadong sahig. Ganda mo? Magtigil ka, Pinky, ha? Saway ko sa kanya pero tinawanan lang niya ako. Tigilan mo na nga yung pangasar mo sa ate mo, Pinky. Saway ni Mama nakakagaling lang sa kusina. May dala siyang mga baso at 1 litro ng soft drink. Mabuti pa't kunin mo ang tinapay sa kusina at na makapagmerienda tayo. Dagdag niya bago inilapag sa mesa ang dala niya. Iho, pasensya ka na't ito lang ang mapapakain ko sa'yo, ha? Nakawag po kayong humingi ng pasensya, tita. Okay na okay pa sa akin to. Kanina pa ako nauuhaw eh. Sagot ni Logan. Malugod ko pong tatanggapin ang anumang iaalok niyo sa akin. Dagdag pa niya at nakita ko ang pagsilay sa ngiti ng labi ni Mama bago siya tumingin sa akin. Tintin, pagsilbihan mo ang bisita mo, sabi niya sa akin. Labag man sa loob ko ay nilapitan ko siya at pinagsilbihan. Ayaw pa sana niya pero pinandilatan ko siya ng mga mata. Oh, laguin mo hanggang malunod ka sa soft drink ha. Gigil kong bulong sa kanya pero nginisihan lang niya ako. Tintin, pangaasar pa niya sa akin. Magsasalita pa sana ako ng marahas na bumukas ang pinto. Agad akong napalingon doon at nakita ko si Papa na marahas na nagtataas baba ang balikat habang tumatagaktak ang pawis. Sa likuran niya ay sina Jester at Clifford. Naniningkit na gumala ang kanyang mga mata sa paligid. At nang matuon ang atensyon niya sa kinaroroonan ko ay mas lalo pa tong lumiit. Kahit talim ng titig niya. Nanginginig niyang itinuro ang direksyon ko. Hindi, direksyon ni Logan. Ikaw bang maniligaw ng anak ko, ha? Nakagat ko na lang ang labi ko at napalunok ng laway. Ito ang rason kaya ayaw kong magdala ng kahit asinong lalaki sa bahay. Kahit pa kaibigan ko. Dahil alam kong magagalit si Papa.